Marami sa atin ang hindi naniniwala sa mga lamang lupa gaya ng engkanto, tiyanak, tikbalang at higit sa lahat ay ang aswang. Ang karanasan na ito ang naging daan para maging tahimik na ang aming baryo sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Raul pala ang aking pangalan. Sa kasalukuyan nasa 78 taong gulang na ako. Ipinasulat ko sa aking panganay na anak na si Michelle ang kwentong ito. Taong 1970 na mangyari ito. Sisimulan ko na po. Napagpasyahan namin ng aking mga kaibigan na magtungo sa kagubatan para manghuli ng ligaw na hayop. Ang aking mga kaibigan ay sina Lito, Patricio at Ron. Kaibigan ko sila simula pagkabata. Noon, nagtatrabaho kami sa isang construction site sa bayan. Paminsan-minsan ay tumutulong sa malawak na bukirin ng malayong kapitbahay. Hindi kasi pwede na dumedepende kami roon, lalo at hindi naman araw-araw ang pagsasaka. Araw iyon ng linggo at kaarawan pa ni Patricio. Iyon ang hiling niya na mangaso kami sa gubat. At doon na rin namin lulutuin. Naengganyo naman kami kaya nagpunta na kami roon ng mga bandang 4:00 ng hapon. May mga dala na rin kaming tubig, plato at iba pa na kailangan sa pagluluto. Ito ang unang pagkakataon na mapunta kami roon. Kumbaga, trail. Nang makarating roon, kaagad na kaming naghanap ng baboy ramo o kahit na anong hayop na pwedeng lutuin o ihawin. Nagtingin-tingin at nakiramdam kami sa paligid hanggang sa may marinig kaming kalusko sa paligid. Nagpalingalinga kami. Mabuti na lang at may dala kaming sibat at itak. Dahil kung masamang tao iyon, kaya namin nalabanan iyon. Nakiramdam ako sa paligid. Ganoon din ang mga kasama ko. Hanggang sa nawala ang kaluskos na iyon. Ang sabi ni Ron, kinabahan daw siya ron. Nagpatuloy kami sa paghanap ng ligaw na hayop. Biro pa ni Patricio. Sana daw malaki-laking hayop ang makita namin. Napatingin ako sa di kalayuan. May nakita akong buntot ng isang hayop mula sa liwanag ng buwan. Kinakalabit ko si Lito. Akmang magsasalita na sana siya nang sinyasan ko siya na huwag magsalita. Maging sina Lito at Patricio ay sinabihan ko rin. Mahirap na baka makatakas pa ang hayop na iyon. Dahan-dahan kaming naglakad patungo roon. Sinubukan na hindi makagawa ng ingay para hindi matakot ang hayop at tumakbo. Nang malapit na kami, nakita namin na parang may kinakain siya sa loob ng mga halaman. Mahaba ang sibat na dala namin, kaya sakto sa hayop kong tutusukin iyon ni Patricio na siyang may dala ng sibat. Iniangat ni Patricio ang sibat at iniumang iyon sa hayop. Nang mapansin na hindi kami napansin iyon, kaagad na itinusok ni Patricio ang sibat sa baboy. Pumalahaw ito ng napakalakas. Ang nakapagtataka lang, iba ang iyak niyon. Baboy pala iyon. Pero ang nakakapagtaka talaga, iba ang tunog ng iyak niya. Sinabi ko iyon sa mga kasama ko nang makalapit kami sa hayop. Ang sabi niya, baka ganoon lang talaga. Baka may lahi ang baboy lalo at mabalahibo iyon na kulay itim. Malaki ang tenga kung ikukumpara sa ordinaryong baboy. Punong-puno ng laway ang nguso niyon. Nakatirik ang mga mata. Kapansin-pansin na medyo mapula iyon. Sinabi ko uli sa tatlo ang napansin ko. Ang sabi nila, baka dala iyon ng pagkabigla. Na mga panahong ito ay kalat na sa baryo namin ang salitang aswang.
Madalas naninirahan sila sa kagubatan at mga lugar na hindi napupuntahan ng tao para doon na din magtago at hindi makita ng mga otoridad. May mababait at may mga masasamang aswang. Napatingin ako sa kinakain niya. Isa yung hilaw na manok na butas ang tiyan at wala na ang lamang loob. Nakaramdam ako ng kakaiba noon. Niyaya na kami ni Patricio na bumalik na sa pinag-iwanan namin ng mga gamit. 6:00 pa lang iyon ng hapon. May maliit na kubo kasi roon. Ipinatayo ng matatandang mahilig mangahoy bilang pahingahan. Nilinis namin ang baboy gamit ang mga dala namin. Magaling maglinis si Ron ng baboy dahil dati siyang nagtrabaho sa store na nagbebenta ng lechon. At pagkatapos niyon, nilagyan ito ng rekado. Balak namin itong lechonin. Sinimulan na namin ang paglilitsyon ng baboy. Hindi ito masyadong malaki. Katamtaman lamang ang laki niyon at payat. Sakto lang ata iyon sa amin. Sakto lang ang uling na dala namin. Habang pinapaikot ni Naron at Lito ang baboy, naupo muna kami ni Patricio sa upuan na naroon. Kinuha namin ang gasera sa loob ng kubo at sinindihan iyon. Mabuti na lang ay may laman pang gas iyon. Gumawa na rin kami ng siga sa gilid para magbigay ng liwanag sa amin. Mabuti na lang at bilog ang buwan. May dala na rin kaming kanin nun. Makalipas ang 3 oras, naluto na rin yon. Gaya ng sabi ko, maliit lamang iyon at payat, kaya madali lang naluto. Kumuha kami ng dahon ng saging na nasa gilid at doon inilagay ang lechon baboy. Nagsimula na kaming kumain. Sarap na sarap kami noon dahil malasa ang baboy. Maganang kumakain ng 3 kong kaibigan nang may mapansin ako. Parang may tumitingin sa amin. Pagkaramdam ko may tao sa paligid. Iginala ko ang paningin ko pero wala akong nakitang tao. Sa totoo lang, may dala akong pangontra sa aswang na nasa bag ko. May bawang, luya, buntot pagi at kutsilyo na gawa sa tanso. Takot kasi ang mga aswang sa tanso. Pinabaon iyon sa akin ng tatay ko. Isa sa mga naniniwala sa aswang. Pero ang mga kaibigan ko ay hindi. Ang sabi nila kwentong barbero lamang iyon. Hindi ko na lamang iyon pinansin. Baka kasi guni-guni ko lang iyon. Nagpatuloy kami sa pagkain hanggang sa napatingin ako sa kanan. Dahil may narinig akong mga yabag. Maging ang aking mga kasama ay narinig rin iyon. Kinuha ni Patricio ang sibat. Sina Lito at Ron naman ay dala nila ang itak. Lumabas kami sa kubo para makita iyon. Laking gulat namin na makitang matandang babae iyon. Tinanong niya kung pwede daw siyang makahingi ng pagkain. Dahil sa awa, inalok namin ang lechon baboy na kinakain namin. Ang sabi niya, hindi pa raw kumakain ang mga apo niya. Naawa naman kami kaya ibinigay na namin ang lechon sa kanya. Napakabait naman ninyo. Gusto niyo bang mamasyal sa amin? Tanong ng matanda. Nagdahilan kami na may trabaho pa kami bukas. Ang sabi niya sa susunod na linggo na lang daw. Magkakatay raw sila ng mga manok dahil kaarawan ng kanyang bunsong anak. Pumayag naman noon si Patricio. Magkita na raw kami rito. Umuwi na kami noon pagkatapos at gumagabi na. Napaisip naman ako noon. Kung may mga alaga pala silang manok, bakit kailangan pa niyang hingin ang lechon kanina? Bagay na sinabi ko kay Patricio.
Ang dami mong napapansin, Raul. Malay mo, nakakatikim ng lechon baboy yung mga apo niya. Huwag mo na pag-isipan ng masama ang matanda. Kawawa naman. Sabi niya. Hindi na lang ako nagsalita noon. Pagsapit nga ng linggo, bumalik kami roon. Nadat na namin ang matanda na naghihintay. Kaagad kaming sumunod sa kanya nang sabihin niya na kailangan na naming pumunta dahil baka mahuli kami sa kasiyahan. Napahigpit ang hawak ko sa bag na dala dahil naroon ang mga pangontra sa aswang. Mas maganda ang maging handa. Halos 1 oras din ang nilakad namin nang marating namin ang dulong bahagi ng kakahuyan. May bukid sa baba niyon at may ilang mga bahay sa di kalayuan. Ang sabi ng matanda, iyon ang kanilang munting komunidad. Bumaba kami ng bundok. Nang marating namin ang gate na kahoy na nagsisilbing bakod ng mga nasa 5 bahay, pinapasok na kami ng matanda sa loob at pumunta kami sa likod bahay. Naroon ang mga nasa 10 katao na may hinihiwang karne ng kambing, pato, bibi at manok. Ipinakilala kami ng matanda sa kanila. Bandang 5:00 na iyon. Nagsimula na silang magluto ng pagkain. Napakabango ng niluluto nila. Parang ngayon lang ako nakaamoy ng ganon. Pinapasok kami sa loob ng bahay. May ibinigay sa amin na inumin na kulay orange. Ang isang lalaki. Pipigilan ko na sana ang 3 pero kaagad nila iyong ininom dahil nauuhaw na raw sila. Parang may mali kasi roon. Tinignan ko iyong mabuti. May napansin akong lumulutang na kulay itim. Inaantok ako. Baka dahil sa pagod. Sabi ni Lito. At saka inihiga ang ulo sa mesa. Sumunod ang 2. Sabi ko na nga ba at may mali. Nakarinig ako ng mga yabag na papalapit. Ibinuhos ko ang laman ng baso sa lupa at nagkunwaring tulog. Mahirap na at baka patayin ako. Narinig ko ang pagbukas ng pintuan. Tulog na pala sila. Mabuti at nainom nila ang ibinigay ko. Narinig kong sabi ng lalaki na nagbigay sa amin ng maiinom. Sinabi ng isa na ilagay na kami sa kamalig at igapos. Natakot ako nun pero isinantabi ko ang takot ko. Kailangan ko maging matapang para sa sarili at sa mga kaibigan ko. Binuhat na kami ng mga naroon. Nakaramdam ako sa paligid. Nagkakasiyahan na, kaya tiyak marami ng tao. Huminto ang lalaking may bitbit sa akin. Iyan pala ang lalaking kumain sa apo ko. Galit na sabi ng isang lalaki na nasa tingin ko noon ay may katandaan na. Napaisip ako noon. Paano namin makakain ang apo niya? Yung baboy ramo lang naman ang kinain namin. Doon ko na pag-isip-isip na aswang sila. Apo niya ang kinain namin. Gusto kong maduwal noon dahil hindi ko akalain na aswang pala ang nakain namin noong nakarang araw. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa narinig ko ang pagbukas ng pintuan ng isang kamalig. Nasaktan pa ako dahil pabagsak kaming inihagi sa ibaba. Ang sabi ng isang lalaki, tatawagin na lang daw ang pinuno para madasalan na kami at makatay. Grabe yung takot na nararamdaman ko noon. Kaya nang umalis sila, nagmulat ako ng mga mata. Sinubukan kong gisingin sina Lito Ron at Patricio. Mabuti na lang at nagising si Lito. Sinabi ko sa kanya ang nangyari. Natakot siya. Ginising din namin ang 2 pero hindi ito magising-gising.
Sinabi ko kay Lito na gisingin ang aming mga kasama kahit anong mangyari. At babalik ako sa bahay. Kukunin ko ang bag na naglalaman ng mga pangontra. Kapag may narinig siyang yabag o mga boses, umalis na siya at magtago. Kaya yun ang ginawa ko. Lumabas ako ng maingat. Mabuti na lang at may mga puno sa gilid para pagtaguan ko. Hanggang sa nakapasok ako sa kubo kung saan kami uminom kanina. Nang hindi napapansin ng mga nagkakasiyahang mga aswang. Nakita ko ang bag ko. Nang makatago ako sa isang puno, nagulat ako dahil biglang nagbago ang anyo ng mga naroon. Naging malalaking baboy ramo sila. Itim na balahibo na nagtatayuan na para bang galit na galit. Mapupula ang kanilang mga mata at tumutulo ang kanilang mga lawi sa baba. Matutulis ang mga pangil. May mga maliliit na baboy ramo na tiyak mga bata pa iyon. Kahawig ng nilitsyo namin noong nakaraan. Marahil naghihiganti sila. Siguro hinanap ng matanda ang kanyang apo at nalaman na inihaw namin ang apo niya. Kaya inalo kami na pumunta rito para kami naman ang katayin o gawing alay sa sinasamba nila. Nagmandali akong bumalik sa kamalig. Naroon si Lito at Ron, nagising na din. At si Patricio ay tulog pa habang ginigising pa rin nila. Nakarinig ako ng mga nag-uusap. Tiyak na masasarap ang mga iyon. Tumatawang sabi ng isang lalaki. Pumasok ako sa loob at sinabihan ang dalawa na umalis na kami. Paano daw si Patricio? Kung hindi tayo alis, lahat tayo ay kakatayin. Galit kong sabi. Ngunit para maging ligtas ang aming kaibigan, inilabas ko ang bawang at isinuot iyon sa kanyang leeg. Inilagay ko sa bulsa ng kanyang pantalon ang luya at ipinahawak ang kutsilyo na gawa sa tanso. Hindi man iyon magamit ni Patricio, ngunit hindi rin iyon makukuha ng mga aswang dahil sa tansong iyon. Pwedeng magamit iyon ni Patricio para sa mga aswang kapag magising siya. Binigyan ko ang dalawa ng buntot bagay para sa panlaban sa mga aswang. Lumabas na kami at nagtago sa likod. Sabi ko, kailangan naming makalis. Tatawag kami ng tulong. Ayaw man namin iwan si Patricio, ngunit kailangan. Kailangang mapuksa ang mga aswang para wala na silang mabiktima pa. Patakbo kaming nagpunta sa mga puno na nakapalibot sa komunidad. Halos mapanganga si Ron nang makita ang mga aswang. Hindi niya akalain na totoo pala sila. May baboy na malaki sa harapan nila. Umuungol ang iba. Ang iba naman ay nakaluhod at parang may sinasambit na dasal. Nang mapansin na nakatutok sila Ron, tumakbo na kami hanggang sa makarating kami sa tuktok ng bundok. Nakahinga kami ng maluwag. Nagmamadali kaming nagpunta sa baryo at sinabi ang aming natuklasan. Mabuti na lang at may mga naniwala sa amin, kabilang ang mga naniniwala sa mga aswang. Nagdala sila ng mga sulo at iba pang panlaban sa aswang. Nagmamadali kaming bumalik roon. Hindi kami pwedeng magsayang ng oras dahil buhay ni Patricio ang nakasalalay. Nang makarating na kami pabalik doon, nakita namin ang makapal na usok at apoy. Natakot ako noon kaya nagmadali na kaming bumaba. Nakita namin sa isang kubo na tinutupok na ang apoy ng mga nasa 6 na baboy na nangingitim dahil sa pagkakasunog. Anong nangyari? Tanong ng aking ama. Iginala ko ang tingin sa buong paligid. Kumilos na ako. Kasama ko si Lito at Ron na hinanap si Patricio. Ang iba naming kasama ay inikot ang paligid para tignan kung nasaan ang mga aswang. Nakita namin na lumabas sa kamalig si Patricio.
Lumapit kami sa kanya. May mga sugat siya pero suot pa niya ang bawang. Hawak pa niyang tansong kutsilyo. Tinanong namin kung ano ang nangyari. Nakipaglaban daw siya sa mga aswang, kaya namatay ang iba. Ang ilang mga aswang ay nagtago sa kubo. Nang mapatay ni Patricio ang kalaban na aswang, sinindihan niya ang kubo para mamatay na sila ng tuluyan. Alam niya na walang kasalanan ng iba pero kailangan niyang gawin iyon dahil tiyak na maghihiganti iyon. Magaling pala sa taekwondo si Patricio dahil may tito siyang nag-aaral noon. Hindi naman niya iyon ipinagpatuloy dahil napilitan lang siya para sa maging self-defense niya. Pinuntahan kami ni na tatay. Kaagad na binalutan ng makapal na tela ang sugat ni Patricio para hindi dumugo iyon. Ang sabi ni Patricio, naubos na ang mga aswang. Nagpasalamat siya sa akin dahil kahit iniwan namin siya, binigyan ko naman siya ng pangontra at panlaban sa mga aswang. Wala iyon, kaibigan ka namin eh, sabi ko naman. Habang pauwi na ang sabi niya, nang magising siya, may narinig siyang papalapit na mga yabab. Nagtaka naman ako noon dahil nung umalis kami sa Kamalig, ang mga lalaking aswang ay naroon. Ang sabi naman ni Lito, baka bumalik sila sa seremonya. Ang sabi naman ni Patricio, nakita niya ang mga armas kaya na makapasok ang dalawang lalaki. Inatake niya iyon at isinaksak ang tansong kutsilyo na naging dahilan ng panghihina at pagkamatay ng isang lalaki. Sinugod siya ng aswang at akmang isasaksak ang hawak na patalim pero mabilis na nakaiwas si Patricio. Pero nasugatan pa rin siya noon. Yumuko siya at sinuntok sa tiyan ang lalaki. Hanggang sa unti-unting naging aswang iyon. Sobrang nagulat siya dahil iyon ang unang pagkakataon na makakita siya ng aswang. Nilusob siya at nakalmot kaya nagkaroon siya ng sugat. Mabilis daw na tumalon si Patricio sa likod ng aswang. Nang mapasobsob ito sa lupa nung makaiwas siya sa atake nito. Ibinaon daw niya ng malalim ang tansong kutsilyo sa likod ng aswang dahilan para mawala ng malay at mamatay ito. May mga nakakita sa ginawa niya na nasa labas lamang ng Kamalig. Hindi sila marunong makipaglaban dahil 5 aswang lamang ang marunong makipaglaban sa angkan nila. Kaya tumakbo sila at nagtago sa kubo. Inatake si Patricio ng 2 aswang pang malalaki. Maliksi siya kaya naibaon niya ang tansong punyal sa mga iyon na naging dahilan ng kamatayan nila. Nang wala ng mga aswang na lalaban sa kanya, nakakita siya ng kasera at sinunog ang kubo. Naaawa man si Patricio sa mga iyon. Ngunit kailangan niyang gawin dahil kapag pinatakas niya, baka babalikan siya para maghiganti. Mabuti na lang at patapang ka, Patricio. Magsaya tayo dahil wala ng aswang na pwedeng mananakit sa atin. Masayang sabi ni Tio Marcos, ang kapatid ni tatay. Pagbalik namin sa aming baryo, naghanda ang aming kapitan ng salo-salo. Nagkatay ng hayop at imbitado ang lahat. Naniniwala na sila sa aswang, ngunit may iba pa rin na hindi. To see is to believe, ika nila. Hindi na namin sila pinilit. Pagkatapos ng kasiyahan, nagpunta kami sa albularyo para magpagamot. Ang sabi niya, mabuti na lang at itlog pa ang nasa loob namin at hindi pa napipisa iyon. Mabuti na lang at hindi pa kami nayayanggaw. Pwede pala kaming mayanggaw dahil sa karne ng aswang. Nag-orasyon ang matanda at nagpausok. Pinahiga kami sa kama. Nilagyan ng langis ang tiyan namin at hinilot iyon pataas. Sobrang sakit ng ginawa niyang paghilot noon. Pero tiniis namin. Matanggal lamang
ang kung anong itlog na nasa loob namin. Nang matapos, pinainom kami ng kulay itim na tubig na dinadasalan pa niya. Nakakadiri yun dahil kumukulo pa yon. Wala kaming nagawa kundi ang inumin iyon. Pagkalipas lamang ng 10 minuto, nagsuka na ako, maging ang aking mga kasama. May maliit na itlog kaming nailabas. Iyon ang itinanim sa amin. Kapag mga nasa 2 o 3 buwan na hindi namin iyon nailabas, tuluyan na kaming magiging yanggaw. Naaagapan naman ang pagiging yanggaw, pero kapag nagtagal ang pagiging yanggaw, tuluyan ang magiging aswa. At hindi na iyon maaagapan pa. Nagpasalamat kami sa albularyo at inabutan ng gulay bilang kapalit sa ginawang panggamot niya sa amin. Hindi kasi daw siya tumatanggap ng pera. Simula nga noon naging maingat na kami sa paghuli ng mga hayop. Hindi na rin kami sumasama sa kung kani-kanino. Humihingi rin sila ng sorry sa akin dahil hindi sila nakinig sa mga napansin ko. Ang sabi ko noon, ayos lang iyon. Ang mahalaga, natuto tayo sa ating mga karanasan. Hindi na rin iiwan ang isa't isa kahit nasa panganib na ang buhay natin. Sabi ko. Naging mas matatag at tumagal pa ang pagkakaibigan namin noon at pagsasama naming 4. Sa ngayon, may mga sariling pamilya, anak at apo na kami. At ang 2 kong kaibigan na si Patricio at Lito, matagal na pong patay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana kapulutan ninyo ng aral ang aking karanasan. Maraming salamat din sa pagbahagi ng aking kwento, Sir Casper. Kung sakali man na mapili ninyo ang aking kwento na ilagay sa inyong YouTube channel. Magandang araw, Sir Casper. Kumusta po? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ganon din sa inyong mga giliw na tagapakinig. May mga bagay talaga na kailangan mong tanggapin, lalo na kung mahal mo talaga ang isang tao. Bulag ang pag-ibig, ika nga nila. Yun ang nangyari sa akin nung ako ay nasa edad 26. Tubong Pampanga ako. Nagtatrabaho ako noon sa isang grocery store. Sa bayan ng makilala ko, si Sanya. Hindi niya tunay na pangalan. May malapit na boarding house sa store at doon nag-i-stay ang babae. Taga Sambales ito at minsan lang kong umuwi sa kanila. Naging malapit kami sa isa't isa. Mainhin at mabait si Sanya. Parehas kami ng oras ng lunch break, kaya sabay kami na kumakain ng tanghalian. Masaya siyang kasama. Maraming kwento kaya nagkagusto ako sa kanya. Sa loob ng 2 buwan namin na magkakilala at laging magkasama, nagpasya ako na ligawan siya. At pumayag naman siya. Makalipas lamang ang 3 buwan, sinagot na niya ako. Hanggang sa isang araw, habang sabay kami na nananghalian, nabanggit niya sa akin na uuwi siya sa kanila sa susunod na linggo. 1 buwan na kaming magkasintahan noon ni Sanya. Walang naging problema dahil magkasundo kami sa lahat ng bagay. Sinabi niya na mag-leave daw muna siya ng 1 linggo. Uuwi daw siya sa kanila para bisitahin ang pamilya. Dito ay may naisip akong ideya noon. Pwede ba akong sumama? Gusto kong makita ang lugar ninyo at makilala ang pamilya at kamag-anak nyo. Sabi ko noon. Napahinto siya at nag-isip. Pinilit ko siya at sinabi na gusto ko namang mamasyal. Nakakasawa na rin kasi na narito na lang ako sa bayan namin noon. Wala siyang nagawa noon kundi ang sumang-ayon.
Basta pinayawan ako na mag-iingat at huwag makikipagkaibigan sa mga kamag-anak nila. Nalubos ko namang ipinagtataka pero sumang-ayon na lamang ako. Naisip ko na baka hindi sila kasundo ng ibang kamag-anak nila. Mabilis lumipas ang araw. Nagpaalam naman na ako sa aking mga magulang at pinayagan naman ako. Hindi naman na ako bata at dapat daw na hanapin ko na iyong babae na mapapangasawa ko. Nang mailagay sa isang may kalakihang bag ang mga gamit ko, nagpahatid ako sa bayan. Nagkita na lamang kami sa bus stop. Nang makasakay, umandar na ang sasakyan. Habang nasa biyahe, sinasabihan ako ni Sanya na huwag akong lalabas ng bahay kapag sumapit ang gabi. At huwag din akong pupunta sa kung saan nang walang kasama. Nagtataka lang ako. Tinanong ko ang sarili ko na, delikado ba ang lugar nila? Gustuhin ko mang umatras pero malayo na kami. At saka nasa biyahe na ako nun. Nang makarating kami sa bayan, sinundo kami ng kanyang kapatid na lalaki na si Juan gamit ang isang pedicab. Medyo malayo pa sa bayan ang bahay nila. Gusto ko nga sana napalitan sa pagdadrive si Juan. Ngunit ang sabi niya, Sanay na ako, Alan. hinayaan ko na lamang siya noon. Hindi ko maiwasang mamangha ng puro puno ang nakikita ko sa paligid. Mangilan-ngilan na rin ang mga kabahayan. Nakaramdam ako ng kaba. Ngunit sinabi sa akin ni Sanya na wala akong dapat ikatakot dahil hindi naman niya ako pababayaan. Hinawakan ko ang kamay niya. Huminto kami sa isang bahay na nasa gitna ng malawak na lupain. Puro puno ang nasa paligid. May 4 na bahay na yari sa kubo ang nasa di kalayuan. Bumaba kami ng pedicab at naglakad patungo sa nag-iisang bahay na nasa gitna. Nang makapasok, inihatid ako ni Sanya sa magiging silid ko. Silid iyon ni Juan at yun muna daw ang gagamitin ko. Sa salas na lang daw ito matutulog kapag gabi. Mas bata si Juan kaysa sa akin. Magkasing edad lamang kami ni Sanya. Nahiga na ako nun. Dahil sa pagod, mabilis akong nakatulog. Nagising ako bandang 11:00 na ng tanghali. Naamoy ko rin ang mabangong aroma ng nilulutong pagkain nila. Napatingin ako sa bintana. Nagulat ako nang may makitang matanda na nakatayo sa di kalayuan. Nakatingin siya sa akin. Kinabahan ako nun. Pakiramdam ko parang may binabalak siya. Ngumiti siya pero parang may kakaiba roon. Kaagad akong umalis sa bintana at lumabas ng kwarto. Nasa lubong ko si Sanya na pupunta nun sa kwarto ko. Tinanong niya ako kung bakit parang nakakita ako ng multo. May nakita akong matanda kanina sa labas ng bintana. Parang may kakaiba sa kanya. Sabi ko. Bigla siyang sumeryoso. Ang sabi niya, huwag ko daw iyon lalapitan. Tumango na lamang ako noon. Niyaya na rin niya ako na mananghalian. Sakto luto na ang pagkain. Pupuntahan daw sana niya ako sa silid ko pero sakto naman na bumaba ako noon. Sabay kaming nagpunta sa pagkainan. Nagluto si Aling Maria ng tinula at adobong manok. Dahil sa gutom at sarap ng pagkain, madami akong nakain noon. Pinuri ko rin ang luto ng ginang. Nang hapon na iyon, ipinasyal ako ni Sanya sa bayan. Bumili ng pagkain at kumain sa isang restaurant. Masaya ako noon dahil nag-enjoy ako. Pero hindi ko pa rin maiwasan na mangamba.
dahil sa matanda na nakita ko kanina. Habang naglalakad sa bahay patungo ng dalaga, may babaeng tumawag sa amin. Sa tansya ko, mas matanda siya sa amin. Lumapit naman kami ni Sanya rito. Sinabi nito na gusto nila akong makilala ng kanyang magulang at kapatid. Bali kapatid ng ama ng girlfriend ko, ang ina ng babae na tawagin na lang natin sa pangalang Ami. Nagdahilan si Sanya pero pinilit kami ng babae. Bakit? Ayaw mo bang ipakilala sa amin ang boyfriend mo? Tanong nito at ngumisi. Walang nagawa si Sanya kundi ang pumayag sa alok ng pinsan niya. Naglakad na kami patungo sa 4 na bahay na medyo magkakatabi. Ngunit napatingin ako sa aking kasintahan nang sabihin niya kay Ami na huwag akong gagalawin. Tumawa naman ang babae at nangako. Nang makarating kami sa isa sa mga bahay na may mga tanim na halaman sa harap, pumasok kami sa loob. Tinawag ng babae ang nanay niya na kaagad naman na nagpunta sa salas ng bahay. Nasa kusina pala ang matanda at nagluluto. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi yung matanda na nakita kanina ang nanay ni Ami. Tumayo ang ginang at kumuha ng pagkain sa kusina at inilapag yon sa mesa na nasa harap namin. Hindi kakain sa halantiya. Nandito lang kami para ipakilala sa inyo ang boyfriend ko, sabi ni Sanya. Natawa lamang ang matanda. Bakit? Ayaw mo bang maging kalahi natin siya? Tanong ng babae. Ang sabi ng kasintahan ko, sila lang ang may lahi. Hindi kasama ang pamilya nila dahil hindi iyon ginusto ng kanyang ama. Naguluhan ako ng mga sandaling iyon. Ano ang ibig nilang sabihin? Anong lahi iyon? Hindi na lamang ako nagtanong. Lalo na nang pabalik na kami ng bahay ni Sanya. Hihintayin ko na sasabihin niya ang totoo sa akin. Nang makauwi, sinabihan ako ni Sanya na huwag lalapit sa kanila. Tinanong ko siya kung bakit. Ang sabi niya, huwag na lang daw akong magtanong. Sundin ko na ang sinasabi niya. Hindi na lamang ako nagsalita at kumain na kami ng hapunan. Maging sinahuan at ang magulang ni Sanya ay hindi nagsasalita. Doon ko napagtanto na may mali. Malakas ang kutob ko na may inililihim si Sanya tungkol sa pagkatao ng kanilang pamilya. Nagdesisyon ako na tutuklasin ko iyon. Gabi iyon. Hindi ako makatulog dahil maalinsangan ang paligid. Nagtataka naman ako dahil bukid iyon at may mga puno sa paligid. Kadalasan sa probinsya kapag ganoon ay malamig dapat. Naisip ko na lang na baka talagang mainit ang panahon. Nakabukas na rin ang bintana ng aking kwarto. Nagpasya ako na magpalit ng damit dahil basa na ang aking damit. Tatayo na sana ako pero nakarinig ako ng tunog sa labas ng bahay. Pagkaramdam ko nga noon, Sir Casper, ay may ahas sa labas. Pero imposible dahil malayo ang mga kakahuyan at patag na ang compound ni Sanya. Dahan-dahan akong tumayo at sumilip sa bintana. Napatingin ako sa ibaba. May malaking bayawak roon. Hindi pangkaraniwan ang laki niyon. Nagtaka ako. Paano nagkaroon ng bayawak wala namang malapit na ilog? Tumayo ang balahibo ko nang tumingin ang hayop sa akin. Ang mas lalong ikinakatakot ko pa, ang mapupula nitong mga mata na medyo bilog sa laki. Ngumanga ang hayop at kitang-kita ko ang matutulis niyang ngipin. Tumutulo rin ang laway niyon habang nakatingin sa akin. Gusto kong sumigaw noon pero hindi ko magawa.
Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko si Mang Carlito kasama si Aling Maria at itinataboy ang malaking bayawak. "Anong ginagawa mo rito? Huwag kang magkakamali na taluhin ang bisita namin dahil hindi mo alam kung paano ako magalit." Pagkausap ni Mang Carlito sa bayawak na parabang tao iyon at nagsasalita. Muli, gumawa ng ingay ang hayop. Tumingin sa akin at umalis. Nakahinga ako ng maluwag noon at hindi na gaanong maalinsangan ang paligid. Sinabihan ako ni Mang Carlito na matulog na. Hindi na iyon babalik. Ganoon na lang talaga iyon kapag may nararamdaman na bisita. Nagtaka man sa sinabi ng matanda, hindi na lang ako nagsalita at natulog na lamang. Kinaumagahan, nalaman iyon ni Sanya at tinanong kung ayos lang ba ako. Pupunta ng umagang iyon sa bayan si Aling Maria para bumili ng mga gulay, karne, para sa tanghalian. Pati na rin hapunan at para sa kinabukasan. Nagpabili ako ng kalamansi. Sinabi ko na kasi na mahilig ako sa kalamansi na may sili. Tumango lamang siya at sumakay sa pedicab na si Juan ang nangmamaneho. Si Mang Carlito ang siyang nagsasaka sa kanilang bukirin sa likod bahay rin. Sa dulo niyon ay kakahuyan na. Nagpresenta ako na tutulong sa matanda. Natuwa naman ito. Habang nagbubunot ng mga ligaw na damo nun, tinanong niya ako, Naniniwala ka ba sa aswang iho? Tanong niya sa akin. Napaisip ako nun. Sa totoo lang, sa lugar namin ang aswang ay ginagawang panakot sa mga bata noon na ginagabi sa paglalaro. Pero never pa akong naka-encounter ng aswang. Pero may ideya ako sa mga iyon kung ano ang pangontra sa kanila. Ang lolo ko sa tuhod ay isang manggagamot. Hindi naman panganay na apo si tatay, kaya hindi ipinasa sa kanya ang karunungan nito sa panggagamot. Ganoon kasi iyon. Kailangan kasi nitong maipasa iyon sa panganay na apo ng bawat salinlahi para may magpapatuloy ng nasimula nito. Para na rin sa amin iyon dahil minsan ay may nakukulam sa lugar namin o di kaya ay nababati ng lamang lupa. May mga kwento po sa amin tungkol sa aswang, pero hindi pa po ako nakakakita niyon. Saka na lang po ako maniniwala kapag nakakita na po ako. Maggalang kong sagot. Ngumiti lamang siya at ipinagpatuloy na namin ang ginagawa. Kaya ako nagpabili ng kalamansi. Ako mismo ang tutuklas sa kanila. Malakas ang kutob ko na may kakaiba sa angkan ng kasintahan ko na si Sanya. Iyong pagkain na inihanda ng matanda na ina ni Ami na ayaw ipakain sa akin ni Sanya. Ang bayawak na nakita ko kagabi at ang mga ipinagbabawal ng aking kasintahan habang nasa biyahe kami. Tumingin sa akin si Mang Carlito. Sana, kung ano man ang matuklasan mo, huwag sanang magbago ang nararamdaman mo para kay Sanya. Huwag din sanang magbago ang pakikitungo mo sa amin, iho. Pagdating ni Aling Maria, kinuha niya ang kalamansi para sa gawing sausawan sa ulam nilang bangos na niluto ni Sanya. Palihim siyang nagbulsa ng 3 pirasong kalamansi. Mamayang gabi niya gagawin ang balak.
Naglagay din siya ng asin, bawang at luya sa isang plastik. Pang proteksyon kung sakali man na tama ang hinala niya. Habang kumakain, tinatanong ni Mang Carlito si Sanya kung kailan kami babalik sa trabaho. Ang sagot naman ng dalaga, sa Sabado raw. At Huwebes ng araw na yon. Pagkatapos naming kumain, naglalakad-lakad kami ni Sanya sa bukirin habang nagkukwentuhan. Naiinis ako noon dahil parang walang balak magsabi ng aking kasintahan tungkol sa kanilang pamilya. O baka wala itong balak sabihin noon dahil natatakot sa magiging reaksyon ko. Ang mas malala ay baka makipaghiwalay pa ako. Hindi naman ako ganoon. Nag-usap pa kami tungkol sa mga plano namin sa buhay hanggang sa nagdesisyon kami na umuwi na. Tinanong pa niya ako kung nag-i-enjoy ako sa lugar nila. Sinabi ko naman na nag-enjoy ako dahil nakita ko ang lugar nila at nakilala ko ang kanyang magulang. Pagsapit ng gabi, maaga kaming natulog. At nang mapansin na tulog na ang mga kasama ko sa bahay, lumabas ako ng bahay at naglakad patungo sa bahay ni Naami. Bukas pa ang lampara nila kaya alam kong gising pa sila. Kumatok ako sa pintuan nila nang makarating. Pinagbuksan ako ng matandang babae at pinapasok. Tinanong niya ako kung ano ang ginagawa ko roon. Ang sabi ko, bumibisita lang. Nagtungo siya sa isang kusina at kinuha ang isang kakanin. Magmerienda raw ako. Nagpaalam ito sandali dahil biglang umiyak ang anak ni Ami. Iyon ang pagkakataon ko na patakan ng kalamansi ang kakanin. Nagulat ako nang bigla iyong nagbago. Naging karne iyon. Hilaw na karne ng tao. Napatayo ako. Tama ang hinala ko na aswang sila at balak ata akong yang gawin at katayin. Sakto naman na lumabas ang matanda at saka ngumisi. Naglabas siya ng maliit na kutsilyo sa kanyang bulsa. Akmang lalapit na siya sa akin nang biglang pumukas ang pintuan ng bahay. Sila Sanya, Aling Maria, Juan at Mang Carlito ang nasa labas. Lumapit sa akin si Sanya. Bakit kayo nangingialam? Siya ang nagpunta rito sa bahay ko. Sigaw ng matandang babae. Nilapitan ni Mang Carlito ang matanda at sinabi na huwag siyang sasaktan. Ako naman ay hinila ni Sanya sa isang tabi at pinagalitan. Bakit ko daw iyon ginawa? Tinitigan ko siya at sinabi na kailangan kong gawin iyon para malaman ang totoo. Kung ang lahat ng mga hinala ko ay totoo at hindi nga ako nagkamali. Ginawa ko iyon dahil parang wala silang balak na sabihin sa akin ang sekreto ng pamilya nila. Naiyak ito at humingi ng tawad. Natatakot daw si Sanya na baka hindi ko sila tanggapin at makipaghiwalay ako sa kanya. Tama ang nasa isip ko noon na dahilan niya. Niyakap ko siya at tinanggap ang paghingi niya ng sorry. At walang magbabago sa nararamdaman ko para sa kanya. Matapos kausapin ni Mang Carlito ang kanyang kapatid, lumabas na ang lalaki kasama ang kapatid. Humingi siya ng tawad sa ginawa niya. Wala akong nagawa kundi patawarin na lang din ang matanda. Nalaman ko na nayanggaw ang ina ni Ami na kapatid ni Mang Carlito. Hindi naagapan kaya naging tuluyang aswang.
Maging ang dalawang anak nito ay nayanggaw na rin. Naging alerto noon si Mang Carlito kaya hindi sila nahawaan. Kinabukasan noon, bumalik na lang kami ni Sanya sa pinagtatrabahuan. Naging maayos naman ang relasyon namin ni Sanya. Makalipas lamang ang 2 taon noon, buhat ng kami ay magkasintahan. Nagpasya din kaming magpakasal. Pagkatapos ng kasal, umuwi kami sa Zambales kasama ang magulang at kapatid ni Sanya. Nalaman ko din na nagbago na sila. Hilaw na karne na lang ng hayop ang kinakain nila imbis na tao. Makalipas lamang ang 5 taon na hindi na nakabisita roon, wala na sila. Ang sabi ni Mang Carlito, nagpakalayo-layo sila dahil mukhang nalaman ng mga residente ang pagiging aswang nila. At ang mga panahong iyon ay dumadami na ang mga residente sa kanilang lugar. Sa ngayon po, may 2 akong anak at 2 apo sa kanila. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig sa kwentong ito. Hanggang dito na lang at magkapihan na tayo.